Mainit ang araw nang dumating ang pamilya ni Aling Maritz sa maliit na baryo ng San Roque. Kasama niya ang kanyang asawa na si Mang Delfin at ang kanilang dalawang anak, sina Miko at Lika. Galing sila sa Maynila at napagdesisyonan nilang lumipat sa probinsya matapos ang isang trahedya, nasunog ang lumang apartment na kanilang tinitirhan. Ayon kay Aling Marites, panahon na raw para magsimula ng bagong buhay, malayo sa gulo ng lungsod. Pagdating nila sa bagong bahay, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, agad nilang naramdaman ang katahimikan ng paligid. Tila ba bumagal ang oras? Wala masyadong sasakyan, walang maingay na tindahan, at halos hindi rin makikita ang mga kapitbahay sa labas. Sa umpisa, natuwa si Mang Delfin. Tahimik dito, bagay sa atin, sabi niya. Pero si Lika, ang panganay, ay may ibang pakiramdam. Parang may kakaiba sa lugar na to, bulong niya sa sarili. Nang kinabukasan, dumalaw ang isang matandang babae na nakilala nila bilang Aling Sabel. Isa siya sa pinakamatagal nang nakatira sa San Roque. Magandang araw, bati nito. Maligayang pagdating. Pero sana'y maging maingat kayo lalo na sa gabi. Napakunot noo si Aling Maritz. Bakit ho, tanong niya. Pero umiti lang si Aling Sabel at sabay sabing, basta't isara ninyo ang mga bintana pagsapit ng 9:00 ng gabi. Hindi na nila masyadong pinansin ang babala. Inisip nilang baka dala lang ito ng katandaan ng babae. Ngunit isang araw, habang nagwawalis si Lika sa harapan ng bahay, napansin niya ang isang lumang bahay sa kabilang kalsada. Dito raw nakatira ang kambal na babae, sina Luna at Lila. Wala sa mga ito ang lumalabas sa umaga. Tuwing gabi lang sila makikitang nakaupo sa veranda ng kanilang bahay, laging nakaputi at tahimik lang na nakatitig sa kalangitan. Ang creepy naman nila, sabi ni Lika kay Miko. Baka albino lang, sagot ng kapatid. Pero hindi rin nila maiwasang makaramdam ng kilabot tuwing masasalubong nila ang tingin ng kambal, mapupungay na mata na tila ba may itinatago. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin nilang kakaunti lang ang mga taong lumalapit sa bahay ng kambal. Walang dumadalaw, walang kaibigan. At tuwing gabi, may mga tunog na kakaiba mula sa likod ng bahay nila, parang kaluskos sa bubong, o iyak ng hayop na hindi nila mawari. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mang Delfin mula sa tindahan, napansin niyang may aninong dumaan sa bubong ng bahay nila. Mabilis at halos hindi makita ng malinaw. Pusa lang yun siguro, bulong niya. Pero pagdating niya sa bahay, nakita niyang may patay na manok sa gilid ng bakuran, wala nang laman ang tiyan, pero walang dugong tumulo. Malinis ang hiwa na para bang ginamitan ng scalpel. Napaubo si Mang Delfin. May mabangis sigurong hayop dito, kinabukasan, nagtanong-tanong si Aling Marites sa mga tindera sa palengke. May ligaw bang aso o hayop dito sa lugar niyo? Pero imbes na sagot, katahimikan lang ang nakuha niya. Isang matandang lalaki ang sumingit, hindi hayop ang gumagawa niyan tao. Lalong nadagdagan ang kaba sa dibdib ni Aling Maritz. Pinayuhan siya ng lalaki, huwag kang lalabas ng bahay pagsapit ng 9:00. Lalo na pagbilog ang buwan. Samantala, sa eskwelahan naman, nagsimulang mapansin ni Lika na palaging wala sa klase sina Luna at Lila. Kapag pumapasok man, laging tahimik at hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Pero isang araw, sinubukan niyang kausapin ang isa sa kanila. Hay, ako nga pala si Lika, bati niya. Tumingin sa kanya si Luna, malamig ang mata. Alam naming hindi ka magtatagal dito. Tila ba isang babala? Umalis si Luna, naiwan si Lika na tulala. Kinagabihan, habang nagsasalo-salo ang pamilya sa hapunan, napansin nilang wala ang alagang aso nilang si Brutus. Hinanap nila ito sa buong bakuran, sumigaw, tumawag pero walang tugon. Kinabukasan, natagpuan si Brutus sa likod bahay, wala ng buhay. Malamig ang katawan, walang sugat, pero ang mga mata nito'y nakadilat at parang natakot bago namatay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, muling dumalaw si Aling Sabel. Sabi ko sa inyo, isara niyo ang mga bintana. Huwag kayong lalapit sa mga aninong dumadaan sa gabi. At higit sa lahat huwag kayong magtitiwala sa kambal. Bakit ho? Tanong ni Aling Maritz. Hindi sila tao. Dalawa, kakaibang gawin ng kambal simula nang mamatay si Brutus, nagbago ang galaw ng pamilya ni Aling Maritz. Mas naging maingat sila, sinisigurong laging nakasara ang mga bintana at pintuan sa gabi. Pero kahit anong ingat nila, tila hindi pa rin sila ligtas. Lagi silang may nararamdaman, malamig na hangin sa gabi, kaluskos sa bubong, at minsan, isang matinis na tawa na tila galing sa kakahuyan.
Si Lika, na palaging nagmamasid, ay mas lalong naging mapanuri. Lagi niyang tinititigan mula sa bintana ang bahay ng kambal. Laging madilim sa loob, ngunit sa tuwing sasapit ang 9:00 ng gabi, parang may liwanag na kulay pula na nanggagaling mula sa loob ng bahay. Isang gabi, hindi siya nakatiis at kinuha ang kanyang cellphone para subukang kuhanan ng larawan ang ilaw, ngunit nang tingnan niya sa screen, wala kahit isang bakas ng liwanag. Itim lamang ang kuha, kahit kitang-kita ng mata ang pulang sinad. "Miko, tingnan mo to," tawag niya sa kapatid. Pinakita niya ang larawan pero ni isa, wala sa larawan ang nakita nilang pulang liwanag. "Baka may kakaiba talaga sa kanila," bulong ni Miko. Hindi nagtagal, kumalat ang mga tsismis sa baryo. May mga manok na nawawala, mga pusang natatagpuan sa gubat na walang laman ang tiyan, at minsan, may mga batang umiiyak na parang may nananakot sa kanila sa gabi. Lahat ng daliri ay palihim na itinuturo sa kambal. Isang umaga, may dumaang matandang lalaki na nakasombrero sa harap ng bahay ni na Aling Maritz. Napahinto ito at nagtanong, "Kayo ba ang bagong lipat?" Tumango si Aling Maritz. "Bantayan niyo ang mga bata niyo. Huwag niyong hahayaang mapalapit sa mga hindi tulad natin." "Pakilinaw nga po, Lolo," tanong ni Aling Maritz. "Yung kambal. Matagal na silang tinatago ng ina nila. Pero kahit anong tago, lumalabas at lumalabas din ang totoo nilang anyo." "Ibang nilalang ang mga yon," sagot ng matanda at agad na naglakad palayo. Nagsimula nang magsaliksik si Lika. Tinignan niya ang mga lumang libro ng barangay library, tinanong ang mga matatanda, at pinuntahan ang lumang sementeryo kung saan naroon daw ang luma nilang simbahan. Doon niya nakilala si Mang Cardo, ang dating sakristan at tagapangalaga ng simbahan. "Narinig mo na ba ang alamat ng kambal ng gabi?" tanong ni Mang Cardo. "Hindi po, ano po yon?" "May kwento rito sa San Roque, daang taon na raw ang tanda. May isinilang daw na kambal sa ilalim ng bilog na buwan. Isa sa kanila ang may puso ng tao, ang isa na may kaluluwang nilamon ng dilim. Lumaki silang magkaiba, ang isa'y naghahangad ng pagmamahal, ang isa'y uhaw sa laman. At ang sinasabi ng mga matatanda, paminsan-minsan ay bumabalik sila sa katauhan ng ibang bata, sa katauhan ng ibang nilalang." Kinilabutan si Lika. "Totoo po ba yan?" "Hindi ko alam kung totoo pero sa tagal ko rito, maraming kwento na akong narinig at karamihan, palaging may kambal." Samantala, si Miko naman ay napansin ang isa sa kambal, si Lila, na lumalabas tuwing madaling araw. Sinundan niya ito mula sa malayo, sa tulong ng kanyang flashlight at cellphone. Napadpad siya sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo. Doon niya nakita si Lila, hindi tulad ng karaniwang bihis niya sa araw. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit at sa harap niya'y tila may alay ng dugo sa isang bato. Miko na paatras sa takot at aksidenteng natapakan ang tuyong sanga. Napalingon si Lila. Mabilis ang kanyang galaw, parang hayop. Pero sa halip na tumakbo, ngumiti ito. "Alam mo na pala." Tumakbo si Miko pabalik sa bahay. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung sasabihin ba niya kay Lika, o kung mananahimik na lang. Pero huli na. Kinabukasan, natuklasan nilang may patay na baboy sa likod ng bahay, muling walang dugo, pero malinis ang pagkakatanggal ng laman. Mas lalo silang kinabahan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magpakita si Luna, ang kapatid ni Lila, kay Lika. "May gusto akong sabihin," bulong nito. "Hindi kami pareho ng kapatid ko. Ako, gusto kong tumigil na." Pero siya masyado nang malalim ang pagkakalubog niya sa dilim. "Ano ibig mong sabihin?" tanong ni Lika. "Alam mong may kakaiba sa amin. Pero hindi mo pa alam ang lahat." 3. Simula ng takot mula nang kinausap siya ni Luna, hindi na mapakali si Lika. May mga gabing hindi siya makatulog, lalo na kapag sumasapit ang hating gabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Luna, "Hindi kami pareho ng kapatid ko siya." Masyado nang malalim ang pagkakalubog niya sa dilim. Lalo pang lumalim ang hinala niya, hindi na ito basta tsismis o alamat. Totoong may nangyayaring kababalaghan. Isang gabi, habang binabantayan niya mula sa bintana ang bahay ng kambal, biglang may gumalaw sa bubong nila. May aninong dumaan, mabilis, halos hindi mo masundan. Tapos, biglang tumahol ang isang aso, pero naputol kaagad na parang sinakal. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan si Miko sa kabilang silid. "Miko, nakita mo yon?" bulong ni Lika. "Baka pusa lang," sagot ni Miko, "pero baka sa mukha nito ang kaba." Pareho silang lumapit sa bintana,
At sa ilaw ng buwan, nakita nila sa bubong ng bahay ni Luna at Lila ang dalawang nilalang, nakayuko, nakaluhod, at tila inaamoy ang hangin. Hindi mo makilala kung tao pa ba sila. Ang kanilang mga braso'y mahaba, ang kuko ay tila matutulis na espada, at ang mata nila'y pulang-pula. Sila ba yan? Tanong ni Miko, nanginginig ang tinig. Sagot ni Lika. Hindi na sila tao. Kinabukasan, sinubukan ni Lika muling kausapin si Luna, pero hindi na ito pumasok sa paaralan. Wala rin si Lila. Parang naglaho sila. Nang tanungin nila si Aling Sabel, sumagot ito habang nagbabasbas ng asin sa harap ng kanyang bahay, 4 na gabi na lang. Pagbilog na ang buwan, muling magpapalit ng anyo ang mga aswang. Sa 4 na gabing ito, kung hindi sila mapigilan, maraming mamamatay. May paraan po ba para mapigilan sila? Tanong ni Lika. Meron, sagot ni Aling Sabel. Pero may kapalit. Samantala, sa gabi ng 3 araw, may mas masahol na nangyari. Isang bata sa kabilang kalsada, si Totoy, 7 taong gulang, ang nawala. Ayon sa mga kapitbahay, huli siyang nakitang naglalaro sa labas ng bahay pasado 7:00 ng gabi. May nakakita raw na parang nilalang na may pakpak na pumalibot sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Totoy sa paanan ng isang puno sa gubat. Wala na itong lamang loob at kagaya ng mga hayop na nawala, wala ring bakas ng dugo. Parang pinagdudugtong-dugtong na babala, isang pattern ang lumilitaw, ang mga aswang ay hindi na nagpaparamdam lang, umaatake na sila. Ang baryo ay nagsimulang matakot. Isinara ang mga tindahan ng maaga, pinayuhan ang mga bata na huwag nang lumabas, at ang mga lalaki ng barangay ay nagsimulang magbantay tuwing gabi. Pero kahit ganoon, walang makakapigil sa aninong dumadaan sa bubong. Laging may naririnig na impit na tawa, pagaspas ng malalaking pakpak, at kaluskos ng kuko sa yero. Isang gabi, habang nagbabantay si Mang Delfin sa sala, biglang nawalan ng kuryente. Tumayo siya at kinuha ang lampara. Ngunit sa pag-ikot niya, may nakita siyang isang babae sa labas ng bintana. Maputi, mahaba ang buhok at mumingiti, si Lila. Pero ang mata nito ay tila walang kaluluwa. Napaatras si Mang Delfin. Pagsilip niya ulit, wala na ito. Muling dumalaw si Luna kinabukasan, galit at takot ang laman ng kanyang mukha. Hindi ko na siya mapigilan, sabi ni Luna. Mas lumalakas siya tuwing may kinukuha. Kailangan niyong tumakas habang may oras pa. Ayaw naming tumakas, sagot ni Lika. Gusto naming tulungan ka. Ano bang dapat naming gawin? Hindi niyo siya matatalo ng basta-basta. Pero may isang bagay na maaaring makapigil sa kanya, ang dugo ng sariling kapatid. Nang marinig ito ni Lika, napatingin siya kay Luna. Ibig mong sabihin ikaw lang ang makakapatay sa kanya? Tumango si Luna. Pero kung magkamali ako pareho kaming mawawala. 4. Paghahanap ng katotohanan matapos ang revelasyong tanging si Luna lang ang may kakayahang huminto kay Lila, mas lalong nabalot ng takot at tensyon ang puso ni Lika. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, paano naging ganito ang kambal? Anong uri ng nilalang ang nagpapakain ng laman at kadiliman sa katawan ni Lila? At paano nga ba nagsimula ang sumpa? Nagdesisyon siyang kausapin muli si Mang Cardo, ang matandang tagapangalaga ng simbahan, na tila mas maraming alam kaysa sa inaakala ng karamihan. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga lumang dasal sa loob ng maliit na kapilya. Mang Cardo, bungad ni Lika, paano po ba talaga nagsimula ang kwento tungkol sa kambal? Tahimik muna ang matanda. Tila nag-aalangan. Ngunit sa mata ni Lika, nakita niyang handa itong magsalita, marahil dahil nararamdaman na rin ng matanda na may mas malalim na panganib. Ang nanay ni Luna at Lila, si Aling Dominga, panimula ni Mang Cardo, ay isa sa mga pinakakakaibang babae sa baryo. Tahimik. Walang masyadong kaibigan. Pero may matinding kaalaman sa halamang gamot at albularyo. Marami ang nagtitiwala sa kanya noon. Pero isang araw, sa gitna ng isang malakas na bagyo, isinilang niya ang kambal. Gabi iyon ang bilog na buwan, at sabi ng mga matandang babaylan, kapag isinilang ka sa ganoong gabi, may isa sa inyo ang may kaluluwang ipinagkaloob sa dilim. Napasinghap si Lika. Si Lila nga, tumango si Mang Cardo. Mula palang pagkabata, mas marahas na si Lila. May mga alagang hayop na biglang namamatay tuwing lumalapit siya. At minsan, may batang biglang nawawala kung kailan siya ay galit o umiiyak. Pero dahil takot sa nanay nila, walang nagtangka na magsumbong o magsiyasat. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala ang ina nila. Walang bangkay.
Walang kasong isinampa. Parang nilamon na lang siya ng lupa. Nanlaki ang mata ni Lika. At naiwan ang kambal. Pero noon nagsimulang lumala ang gabi-gabing takot sa baryo. Kung ano-anong aninong lumilipad. Mga hayop na walang laman. At isang gabi may 3 batang sabay-sabay na nawala. Matapos iyon, nagdesisyon ang mga matatanda ng baryo na itago na lang ang katotohanan. Pinagbawal ang pagbanggit sa kanila. Pinayuhan ang mga tao na wag na lang manghimasok basta't huwag kayong lalabas ng bahay tuwing gabi. Napayuko si Lika. Pati ako, muntik nang hindi maniwala. Huminga ng malalim si Mang Cardo. Ang problema, hindi lang ang baryo ang nasa panganib ngayon. Kapag hindi napigilan si Lila sa susunod na bilog na buwan, tuluyan na siyang magiging ganap na aswang, hindi na siya magkakaroon ng habag o alaala ng pagiging tao. Samantala, sa bahay ni Lika, si Miko naman ay may sariling ginagalugad. Nakausap niya si Aling Sabel upang itanong kung may anumang paraan para maprotektahan ang pamilya nila mula sa mga aswang. Meron, sagot ni Aling Sabel. Pero hindi pang matagalan. Gagawa ako ng anting-anting. Magkakaroon kayo ng 3 gabi ng proteksyon. Pero pagkatapos noon, kayo na ang bahalang pumili, lalaban o tatakas. Kinuha ni Aling Sabel ang ilang mga sangkap, balahibo ng uwak, asin, dahon ng lagundi, at pulang kandila. Sa harap ni Miko, ginuhitan niya ng dugo ang maliit na kahoy at tinapos ito sa panalangin sa sinaunang wika. Dalhin niyo ito palagi. At kung lalapit si Luna o Lila sa inyo, habang may anting-anting ka, makikita niyo ang tunay nilang anyo. Kinagabihan, sinubukan ni Miko ang anting-anting habang minamasdan si Luna na biglang lumitaw sa labas ng bahay. Sa unang tingin, maamo at maganda pa rin ito. Pero nang kumislap ang anting-anting sa kanyang bulsa, biglang lumabo ang paligid, at ang nakita niya ay isang nilalang na kalahating tao, kalahating paniki, na may matutulis na ngipin at matang pula. Luna, sigaw niya. Ngunit biglang lumiwanag ang mata ng nilalang at muling naging si Luna. Wala kang dapat ikatakot, anito. Ganyan talaga kami kapag hinahati ng sumpa. Kaya nga gusto kong matapos na ito. Paano ka namin matutulungan, tanong ni Miko. Tulungan niyo akong harapin si Lila. Pero hindi sapat ang lakas lang. Kailangan natin ng paniniwala sa sarili, sa kabutihan, at sa liwanag. Habang lumalapit ang araw ng bilog na buwan, lalo namang nabubuo ang plano ng magkakapatid at ni Luna. Handa na silang harapin ang kadiliman, ngunit alam nilang may kapalit ito. 5. Ang gabing malamig at mapanganib lumipas ang mga araw sa ilalim ng matinding kaba. Ang buong baryo ng San Roque ay tila nilukuban ng katahimikan, hindi yaong payapang uri, kundi yaong uri ng katahimikang parang may bumubulong na panganib sa bawat sulok ng bahay, sa bawat ihip ng hangin sa gabi. At dumating na ang gabing tinakda. Bilog na bilog ang buwan. Wala ni isang ulap na sumasaplot sa langit. Ang liwanag nito ay malamig, maputla, isang senyales na hindi ordinaryong gabi ang paparating. Sa loob ng bahay ni Lika at Miko, tahimik silang naghahanda. Suot nila ang mga anting-anting na gawa ni Aling Sabel. Nakapaligid sa buong bahay ang asin, bawang, at tinik ng isda. Nagpatay sila ng ilaw upang hindi mahalatang gising pa sila. Ang nanay nila, si Aling Marites, ay hindi na rin pinigilan ang dalawa, bagamat puno ng takot, alam niyang hindi sila mapipigilan, lalo na't sangkot na ang mga buhay sa buong baryo. Lika, sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Tanong ni Miko habang pinapatay ang huling ilaw sa kusina. Sagot ni Lika. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka bukas wala nang baryong babalikan. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, isang malakas na huni ng paniki ang narinig mula sa kakahuyan. Kasunod nito, nag-iba ang ihip ng hangin. Tila may malamig na kaluluwang dumaan sa harap ng mga bahay. Mula sa malayo, sumigaw ang isang matandang babae, hindi iyak ng takot, kundi daing ng pagkalagot ng hininga. Simula na, bulong ni Lika. Bumukas ang pinto ng bahay ng kambal. Lumabas si Lila, ngunit hindi na siya si Lila. Ang kanyang anyo ay ganap ng aswang. Mahaba ang kanyang kuko, pulang-pula ang mga mata, at ang kanyang balat ay kulay abo na tila balat ng patay na hayop. Lumilipad siya, hindi na sa pamamagitan ng pakpak, kundi tila hatak ng hangin. Sa kabilang banda, si Luna ay tahimik na nagdarasal sa likod ng simbahan. Hawak niya ang isang kutsilyong gawa sa pilak, ipinamana raw ng isang matandang babaylan kay Mang Cardo.
Ito raw ang tanging bagay na maaaring magbigay ng pagpapaalala sa isang aswang kung sino siya noon, isang taong may puso. Tumakbo si Luna papunta kina Lika. Nandito na siya, sigaw niya. Pagkatapos ng gabing to, hindi na siya babalik sa pagiging tao. Kailangan na natin siyang harapin. Nagtipon sila sa gitna ng baryo, isang plaza na matagal nang pinabayaan. Dito nila hinintay si Lila. Dumating ito, bumagsak mula sa ere, at mumisi sa kanila. Mga matatapang mga hangal, bulong ni Lila, na ngayoy hindi na maririnig ang dating tinig ng tao sa kanya. Lila, ito ang huli mong pagkakataon, sigaw ni Luna. Bumalik ka na. Kalabanin mo ang sumpa. Ngunit tumawa lang si Lila. Matagal nang wala ang Lila na yon. At ikaw, kapatid ko, ay susunod na. Dumagundong ang lupa. Nagsimula ang labanan. Mabilis si Lila, halos hindi siya nakikita kapag gumalaw. Ngunit ang anting-anting ni Lika at Miko ay tila may kapangyarihang pansamantalang nagpapabagal sa kanya kapag napapalapit sa kanila. Tuwing sinisikmuraan sila ni Lila, parang may ilaw na dumadaloy sa paligid ng anting-anting na parang naglalaban ang liwanag at dilim. Ngunit hindi sapat iyon. Isa lamang ang makapipigil, si Luna. Sa isang iglap, sinugod ni Luna si Lila, dala ang kutsilyong pilak. Patawad, kapatid, bulong niya habang nilusob ito. Ngunit bago niya maituloy ang saksak, biglang nawala si Lila sa kanyang harapan. Lumitaw siya sa likod ni Lika at mabilis na sinunggaban ito. Aweye, sigaw ni Miko. Napaatras si Lila. Sa kanyang kamay, naramdaman niya ang isang bagay, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan, panghihinayang. Sa isang segundo, bumalik ang kanyang anyo, si Lila, umiiyak, nakatingin kay Lika. Ano nang ginagawa ko? Tanong niya, nanginginig. Ngunit sandali lamang iyon. Muling nanlaki ang kanyang mata. Wala akong kailangan kundi dugo. Sinugod niya si Luna. Tumama ang kutsilyong pilak sa balikat ni Lila. Hindi siya namatay. Ngunit bigla siyang natumba. Kumulog sa langit. Muling lumitaw ang anino ng kanilang ina, si Aling Dominga, sa itaas ng puno. Nakatingin ito sa dalawang anak at mula sa kanyang bibig, narinig nila ang huling habilin, isa lang sa inyo ang mananatili. 6. Pagpili ng sakripisyo, tahimik ang paligid matapos ang pagsambit ng espiritu ni Aling Dominga, isa lang sa inyo ang mananatili. Bawat salita ay bumigat sa dibdib ni Luna, ni Lila, at maging kina Lika at Miko. Tila nahati ang gabi. Kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang pag-ingay, at ang buwan, na kanina'y maliwanag, ay bahagyang natakpan ng ulap. Nakaupo si Lila sa malamig na lupa. Nakatingin sa kanyang duguang kamay, humihikbi. Bumalik pansamantala ang anyo niyang tao. Ang kanyang balat ay unti-unting nagiging normal, ang mata ay naluluha. Sa wakas, ang kanyang damdamin ay lumusot sa kadilimang bumalot sa kanyang pagkatao. Luna, bulong ni Lila, halos hindi marinig. Totoo bang wala ng pag-asa para sa akin? Lumapit si Luna, hawak pa rin ang kutsilyong pilak. May pag-asa, Lila. Pero hindi habang buhay bukas ang pinto ng liwanag. At ngayon ikaw ang pipili kung saan ka lalakad, sa dilim o sa liwanag. Lumingon si Lila kay Lika at Miko. Kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mata, pero mas nangingibabaw ang awa at pagkaawa. Wala akong naibigay kundi sakit, takot, at kamatayan. Mga inosente, mga batang wala namang kasalanan, ako ang dahilan kung bakit nagsara ang mga tahanan tuwing gabi. Biglang tumayo si Lila, marahan, marupok. Tumingala siya sa buwan. Noong bata pa tayo, Luna, palagi mong sinasabi sa akin na may liwanag sa puso ko. Pero ngayon, alam ko nang wala na yon. Hindi totoo yan, pabulong ni Luna. Kung wala na, sana matagal ka nang tuluyang naging halimaw. Pero ngayong nandito ka pa, humihingi ng tawad, ibig sabihin, may natitira pa. Humakbang si Lila palapit sa kutsilyo. Kung isang buhay ang kailangan para matapos na to, hayaan mo na ako ang pumili. Lila, wag, sigaw ni Lika. Hindi ako bayani. Pero ayokong maging dahilan ng isa pang gabi ng bangungot. Hawak-hawak ang pilak na kutsilyo, inabot ni Lila ito kay Luna. Kung may natitira pang ang kabutihan sa puso ko, ito ang huling regalong kaya kong ibigay, ang sarili kong wakas. Ngunit bago pa man makapagdesisyon si Luna, biglang sumiklab ang paligid. Mula sa mga anino ng puno sa paligid ng baryo, nagsilabasan ang mga nilalang, maliliit, mapuputla, at halatang kagaya ni Lila, mga nilalang ng dilim.
Sila'y mga bata, babae, lalaki, at matanda, tila kaluluwa ng mga dating nabiktima ng mga aswang, o mga kaluluwang pinagnasaan ng kapangyarihan. Lilaa, bulong ng mga nilalang. Sa'yo nagmula sa'yo rin matatapos. Napaluhod si Lila sa lupa. Muli siyang nag-iba ng anyo, kalahating aswang, kalahating tao. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang nakatitig kay Luna. Patawarin mo ako, kapatid. At salamat sa paniniwala. Sa huling sandali, hindi si Luna ang tumapos sa kanya. Tumayo si Lila, humarap sa mga nilalang, at ibinuka ang kanyang mga braso. Sinalubong niya ang mga aninong lumalapit, at dahan-dahan, nilamon siya ng liwanag mula sa buwan. Naglaho si Lila sa gitna ng pagsabog ng puting alab. Ang mga nilalang ng dilim ay isa-isang nawala, tila nawala ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Nagkatinginan sina Luna, Lika, at Miko. Tahimik. Walang sigawan. Walang hiyawan ng tagumpay. Tanging katahimikan ng tunay na sakripisyo. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang baryo ay muling gumising sa araw. Ang mga bata ay muling naglaro sa kalsada. Ang mga tindahan ay muling nagbukas. At ang mga tao ay muling lumabas ng hindi nangangamba sa gabi. Ngunit hindi nila alam ang buong istorya. Hindi nila alam ang halimaw na pilit binago ang sarili. Ang kambal na tinalikuran ang kadiliman para sa liwanag ng iba. Si Luna, sa katahimikan, ay lumisan sa baryo. Wala nang nakakita pa sa kanya. Ayon sa balita, tumuloy siya sa bundok upang doon tahimik na manirahan, malayo sa alingasngas, at higit sa lahat, malayo sa anino ng nakaraan. 7. Kaluluwa sa likod ng salamin. Lumipas ang 3 buwan mula nang nawala si Lila. Akala ng lahat tapos na ang lahat. Tahimik ang baryo, tahimik ang gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ang mga bata ng walang tapik ng kaba. Ang mga matatanda ay muling nagkukwentuhan sa labas tuwing dapit hapon, habang ang mga ilaw sa kalsada ay muling sumindi sa gabi. Ngunit para kina Lika at Miko, hindi pa rin tapos ang lahat. Isang gabi, habang naglilinis si Lika ng kanyang kwarto, napansin niya ang lumang salamin na namana pa nila sa kanilang lola. Isa itong malaking antigong salamin na may ukit ng mga halaman at bulaklak sa gilid ng kahoy. Matagal na itong nasa likod ng pinto, halos hindi pinapansin. Pero nang gabing iyon, may kakaiba siyang napansin. Habang nagsusuklay siya sa harap nito, parang may aninong lumitaw sa likod niya, aninong pamilyar. Nang lingunin niya ang likod, wala naman. Bumalik ang kanyang tingin sa salamin, at muli, sa gilid ng kanyang imahe, naroon ang aninong iyon, babae, mahaba ang buhok, at may mapupungay na matang puno ng hinagpis. Lila, bulong ni Lika. Napaurong siya. Kinusot ang mata. Ngunit nang bumalik ang kanyang tingin sa salamin, wala na ang anino. Tanging sarili na lang niya ang naroon. Mula ng gabi na iyon, nagsimula siyang makaranas ng kakaiba, mga bangungot, malamig na hangin sa silid, at tunog ng paghikbi sa loob ng bahay tuwing 10 oras ng gabi. Minsan, nadadatnan ni Miko ang kanyang ate na nakatayo lang sa harap ng salamin, tulala, parang may kausap. Ate, okay ka lang? Tanong ni Miko minsan. Sagot ni Lika, pero hindi sigurado. Parang may gustong sabihin si Lila. Imposible yon, di ba? Hindi ba't nagpakamatay na siya para matapos ang sumpa? Pero ano kung hindi pa pala tapos? Dahil sa pangyayaring iyon, lumapit sila kay Aling Sabel, ang matandang manggagamot. Dinala nila ang salamin sa kanya at sinabi ang lahat ng mga nararanasan nila. Tinignan ni Aling Sabel ang salamin. Hindi ito ordinaryong salamin. May mga antigong salamin na ginamit ng mga sinaunang babaylan para makita ang kabilang mundo. Kung isa sa mga huling alaala ni Lila ay ang harap ng salamin, maaaring naiwan doon ang bahagi ng kanyang kaluluwa, hindi bilang multo, kundi bilang paalala o babala. Babala? Tanong ni Miko. Tumango si Aling Sabel. Hindi pa lubos na nalilinis ang kanyang kaluluwa. Maaaring may iniwang piraso sa mundo natin na hindi niya kayang dalhin sa kabilang buhay, isang sikreto, o isang babala na may paparating. Pinag-isipan ito ni Lika. Naalala niya ang mga panaginip. Sa isa sa mga ito, naroon si Lila sa kakahuyan, umiiyak, habang sinasabi ang salitang, hindi siya tapos. Hindi siya, ulit ni Lika. Sino? Isang gabi, muling bumalik ang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw. Naroon si Lila, duguan ang mukha, habang hinahawakan ang isang lumang libro.
Sa paligid niya ay mga simbolo, mga ukit na pamilyar kay Lika. Nakita na niya ito sa simbahan ni Mang Cardo. Pagkagising, agad silang nagpunta ni Miko sa simbahan. Pagdating nila, walang tao. Madilim ang loob. Ngunit sa ilalim ng altar, natagpuan nila ang isang tagong silid at doon, isang lumang aklat na tinakpan ng telang itim. Sa unang pahina, nabasa nila, ang huling aswang, ang pagsilang ng itim na anak. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi silila ang huli, bulong ni Lika. May darating pa. At sa huling pahina ng aklat, may larawan ng dalawang bata, kambal, isa sa liwanag, isa sa dilim. Ngunit sa ilalim ng larawan, may pangatlong aninong lumilitaw unti-unti habang naglalaho ang mga titik sa pahina. Itutuloy. Sabihin mo lang next kung gusto mong ituloy ang part 8, ang huling anino. You said, next chat said, narito na ang part 8, ang huling anino, ang pangwakas na bahagi ng kwento. 8. Ang huling anino, tahimik ang simbahan, habang hawak pa rin ni Lika at Miko ang lumang aklat. Sa ilalim ng pailaw na kandila, dahan-dahang lumitaw ang pangatlong anino sa pahina, isang di kilalang figura na walang mukha, tila ginawa mula sa usok o anino. Hindi ito gaya ni Lila o Luna. Hindi ito aswang na nakatali sa laman, kundi tila isang mas mataas, mas sinaunang nilalang. Isang halimaw ng espiritu. Ang itim na anak, bulong ni Lika. Hindi pa tapos ang sumpa, nagdesisyon silang ipagpatuloy ang pagsasaliksik. Bumalik sila kay Aling Sabel dala ang aklat. Doon nila natuklasan ang lumang alamat, isang nilalang na tinawag na anino ng simula. Isang espiritong sinasamba noon ng mga unang aswang. Sinasabing ito ang pinagmulan ng kanilang lahi, at naghihintay itong magising muli sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang ikot, 3 kaluluwa mula sa iisang dugo, kambal na magkaiba ang landas, at isang itinagong ikatlo. Nagulantang si Miko. Ibig sabihin may isa pa silang kapatid. Tumango si Aling Sabel, mabigat ang tingin. May tsismis noon. Si Aling Domina, ang ina ng kambal, may ikatlong anak. Pero pinagtakpan ito. Diumano'y isinilang sa ilalim ng dugot kidlat at agad na itinago. Napaupo si Lika. Baka ang aninong iyon sa salamin. Hindi si Lila iyon. Baka. Yon ang ikatlong anak. Napuno ng kilabot ang paligid. Muling bumalik sa isip nila ang mga panaginip, ang mga salamin, ang malamig na hangin, hindi ito panawagan ni Lila. Panawagan ito ng nilalang na naiwan. Kinagabihan. Nagbantay si Lika at Miko sa kanilang bahay. Inilagay nila ang salamin sa gitna ng silid, sinindihan ang mga kandilang may asin, bawang, at dahon ng bayabas. Sa hating gabi, muling lumitaw ang anino sa salamin pero ngayon mas malinaw.